kanina naisip ko rin, naawa ako sa mga anak ko. Sabi ko, Lord, pagalingin mo naman ako. Where a mother's heart is unconditional love. Ay, ganun. Hi guys! Good morning! Magandang tanghali, magandang gabi sa ibang bahagi ng mundo. Kamusta na kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung ako naman tatanungin nyo guys, medyo hindi ako okay ngayon. Today is Monday. Nag-iisa lang ako dito sa bahay. Kung napapansin nyo, ang daming kalat. Kasi kagabi guys, masama yung pakiramdam ko. Yung blood pressure ko is 160 over 100. Plus 3 sa madaling araw. So gusto ko magkwento sa inyo guys. Siguro since before pa naman, palagi nyo naririnig sa akin ang salitang anxiety, masama ang aking pakiramdam, mga ganon. May health issue talaga ako guys. It was 2014 or 2013. Hindi ko lang masyado matandaan guys yung nag-umpisa yung aking anxiety. Yung pinakauna, nakaramdam lang ako ng palpitation, tapos tumataas yung aking BP. Tapos hindi ko na lang namalayan. Palagi akong kinakabahan. Minsan natutulog ako sa gabi, bigla akong nagigising. Tapos grabe ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa akin. Tapos tumataas yung BP ko. So, yung ginawa ko, nagpa-check ako sa, kasi palaging nahihirapan akong huminga. Pumunta ako ng cardiologist kasi akala ko may heart problem ako. So, nung pumunta ako sa cardiologist, okay naman ang finding sa aking heart. So, nagtataka ako kung bakit ako nakaramdam ng ganito. So, one time, pumunta ako sa Riverside Hospital. Wala na talaga naghanap ako kasi may friend ako nag-advise sa akin na mag-psychiatrist. Naghanap ako doon ng psychiatrist, wala akong makita. Until na yung pinaka-last na doktor na napuntahan ko is open pa. Si Dr. Coral, neuro. So, siguro naisip ko na ay pwede ito kasi neurologist din. So, syempre, binigyan niya rin ako ng mga gamot. Tapos, doon nag-upisa guys, na-diagnose niya ako. Kasi, pabalik-balik ako sa kanya, ganun pa rin. Na-diagnose ako niya na may anxiety. Sabi niya, subukan ko raw mag-check up sa psychiatrist. Kaya, umpisa doon guys, nag-psychiatrist ako. Doon talaga na siguro, na-confirm na may, may anxiety disorder. So, kung sa guys, yung iba hindi nila yung maintindihan yung, sorry lang ha sa sinasabi ko, pero totoo naman, na yung iba hindi nila maintindihan yung anxiety disorders. Minsan sinasabihan akong, baka umaarte lang, kaya mo yan, yung mga ganong salita. Magpakatatag ka lang, oo, maganda, tama iyon, pero kasi pag may anxiety ka guys, hindi lang naman yung simpleng kinakabahan ka, simpleng natatakot ka. May napakalalim na napakalalim na dahilan na yung professional lang talaga yung makakatulong sa'yo. Kaya nung nag-seek ako ng professional help, doon ko nalaman na may anxiety ako. Napakahirap guys, kahit minsan walang dahilan ng pangit ng pakiramdam ko. Minsan lalong-lalo na nung bago pa lang ako, nagpa-panic attack ako. Minsan, disoriented ako. Di ko alam kung saan ko ilagay yung sarili ko. Hanggang sa unti-unti, sa tulong ng aking psychiatrist, nagiging okay ako guys. Pero nung nung first time ko na uminom ng gamot, the same thing din. Mga na subong guys, nung August 3, nag-upisa ako na nagpa-psychiatrist ulit. Kasi bumabalik na naman siya. Medyo 2 years na rin kasi na hindi ako nakapag-follow up sa aking psychiatrist. Since pandemic pa, hindi na ako nakapunta sa aking psychiatrist at nakapag-follow up. So, unti-unti bumabalik na naman siya guys. So, nung August 3, nag-decide ako na mag-psychiatrist ulit.
So, pinagdaanan ko rin lahat guys nung isang first time pa lang na nag-ano ako. Pag first time mo kasi na umiinom ng gamot, pangit. Sobrang pangit. Parang nawawala ka sa sarili mo. Parang minsan natutuliro ka. Tumataas yung BP mo. Bigla na lang umiiyak ka. Nalulungkot ka. Parang stress na stress ka. Pero yung tulog ko parang umukay siya guys. Dati nga, nung first time ko palang, sorry guys ha, kasi yung sinasabi ko parang nararamdaman ko din. Nung first time pa lang ako uminom ng gamot sa sa anxiety ko, parang ang hirap, ano guys, ang hirap kumilos, nahihilo ako. Tapos hindi ako makalabas sa sikat ng araw, parang matumba ako, natatakot akong lumabas. Diyan na ako guys, o sa gate, mahawak ako doon sa rehas ng gate namin, saka sumisilip-silip lang sa daan. Hindi ko kinakayang mamalingke guys nung time na yun. May katulong pa ako. Kasi medyo maliit pa yung mga anak ko. Kaya kumuha ako ng katulong. Tapos after a month, medyo okay na, naka-adjust na yung katawan ko sa gamot. Mga 2 months, nagiging okay na ako. Parang bumalik na ako sa lakas ko, yung ganun. Tapos, kailangan guys, antayin mo talaga na ang doktor mo magsabi na okay ka na, tama na. Kasi pag umiinom ka ng gamot, wag iinom. Pag okay na, ihinto. Tapos iinom ulit. Kasi pangit yun guys, nagiging, ano ka sa gamot, nagiging, ano bang tawag doon? Parang lumalaban yung yung katawan mo lumalaban sa gamot. Yung sakit mo. Kaya kailangan talaga antayin mo yung doktor mo. Yung advice ko lang guys, huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. Kasi sa buong mundo, hindi lang naman ikaw, hindi lang naman ako ang may anxiety. Kailangan talaga natin ng professional help kasi sila lang talaga ang makatulong sa atin. Noon, malalabanan ko siya pero parang ang hirap. Tapos yung effect sa katawan mo, nanghihina ka, parang hindi mo alam kung saan mo mais mo ba yung sarili mo, parang hindi mo alam kung paano mais yung sarili mo. Kaya nung nag-seek ako ng professional help, napakalaking tulong guys kasi bumaling talaga ako. Yun nga lang, pagka-anxiety, parang naman yun bumabalik-balik siya. Bumabalik-balik siya guys. Pero during ng time na bumabalik siya, parang marunong ka na. Mahirap lang naman pagbago pa Parang nawawala ka sa sarili mo. Pero pagka medyo ka na, katulad ko nasanay na ako, 2013 o 14, so mga na rin yun. About 10 years. 10 years na din ako paglaban sa aking anxiety guys. At kailangan natin gumawa ng motivation. Ako, minomotivate ko yung sarili ko sa mga pangarap ng anak ko. Ini-inspire ko yung sarili ko, pinapatatag ko sa pamamagitan ng pagmamahal ko sa aking mga anak. Tinatanim ko sa sarili ko paano na sila pag wala ako. Kasi yung mga anak ko, nasanay talaga yun sa akin. Kasi alam nyo naman ako, very hands-on talaga ako na mama. To the extent na yung mga anak ko, pagkagising sa umaga, kakain na lang. Yung mga damit nila, naka-ready na yan, naka-plancha na. Kahit wala akong katulong, kinakaya ko yun. Ready na yung mga baon nila, kukunin na lang nila at ipasok sa bag nila. Yung mga tubig nila, nalagyan ko na. Yung mga water container nila, nalalagyan ko na yan ng tubig. Yung gagawin nila, magbibihis na lang. Tsaka kakain. Minsan di pa yan makakain kasi nga mabagal. Tsaka minsan traffic sila sa CR. Dalawa yung CR namin, ayaw naman nila gumamit doon sa likod. Kasi nga, laging may bisita kami. Yung tuko ba, ano ba yung tuko? Di ba yung sa Tagalog? Doon yung nagpupupo sa kabilang CR namin. Kaya ayaw nila gumamit doon. Ako lang gumagamit doon. Nahihirapan ako guys kasi yung pakiramdam mo na minsan nakaramdam ako ng emptiness. Yung parang nag-iisa ka lang. Parang lalong-lalo na pag may mga problema. Parang feeling mo pasan mo yung daigdig. Kasi yung asawa ko, syempre wala naman sa tabi ko. Pag andito yan, hindi ako masyado sinusumpong na anxiety ko. Nakakatulog ako ng maayos. Pero pagka umalis siya, the day na tatalikod yan dito sa pinto, hindi na ako mapalagay niyan. Medyo matagal din bago ako maka-adjust ulit yung katawan ko, matagal naman bago maka-adjust ako ulit. Basta pagka may mga bagong bagay guys na mga bago na sa sarili ko na hindi ako maging komportable, yun
na lumalabas talaga yung anxiety ko. So far ngayon, okay na ako, nakakatulog na ako na maayos. Kasi guys, mga 3 hours, 4 hours na ang tulog ko. So, naglakas loob na talaga ako na mag-psychiatrist ulit. Ang nangyari lang kaso, yun nga lang, na-experience ko na naman yung naranasan ko noon. Bigla-bigla tumataas lang yung BP ko, kaya inaaliw-aliw ko yung pag-YouTube ko guys, malaking tulong din yun. Kaya sa mga nanonood, sana i-subscribe niyo yung channel ko kasi pag nakatanggap ako ng bagong subscriber, nako, sobrang tuwa ako guys. Kaya please subscribe naman ang channel ko. Kapag may mga tanong kayo sa akin tungkol sa anxiety, ano nyo lang guys, i-comment down below nyo lang at baka masagot ko. Pero yung pinakamaiging gawin talaga natin guys is mag-seek talaga ng professional help. Hindi tayo hindi tayo mahiya kasi normal lang yun at kailangan natin yun. Lalong-lalo na hindi tayo mag-self-medication kasi napakahirap. Hindi tayo mag-self-medication guys kasi ako may anxiety. Kung ikaw may anxiety, iba din yung energy ng katawan mo, iba din yung katayuan ng katawan mo. Kumbaga yung status ng physical mo o mental mo o health status mo, iba din yun sa akin. Ako may high blood ako, mayroon din namang ibang anxiety, may mga anxiety na walang high blood. Kaya mas maigi guys, para makasigurado tayo, mag-seek talaga tayo ng professional help guys. Ako pagka inatake ako ng anxiety ko, kagabi nga, so iyak ako ng iyak, hanggang kanina umiiyak ako kasi kanina, kagabi, late na natulog yung si panganay. Siyempre nag-aaral yun ng nursing. Bumangon ako, nagising ako mga 3. Tapos, nakaramdam ako ng parang paninikip ng dibdib. Tapos sabi ko, parang nahirapan akong huminga. Pagka ganyan, alam ko na yan guys, medyo mataas yung BP ko. Kaya ginising ko si panganay. So, nakuha niya yung blood pressure ko is 160/100. So, sabi niya, mag-relax ka lang ma. Pero uminom talaga ako ng gamot ko sa blood pressure kasi mataas yun. Nag-relax ako, tapos sabi ko matulog ka na kasi 3 hours pa lang ang tulog mo, tapos may pasok ka pa. Sabi niya ayoko matulog ma kasi mataas yung BP mo, bantayan na lang kita. So yung ginawa niya, gumawa siya ng mga activity sa school kasi ang dami talaga, kasi 3rd year na siya, medyo busy sila. Tapos sa kaninang umaga nakita ko matamlay siya, parang matamlay siya, parang syempre inaantok pa yung bata. Parang mula siyang, basta makita ko matamlay siya, mahina, parang ang lungkot ng face niya. Kaya naawa ako guys sa mga anak ko pagka masama yung pakiramdam ko kasi nagigising sila para mabilis mawala para mabilis bumaba yung blood pressure ko. Kinakausap nila ako, minamassage yung paa ko, pinapainom ako ng maligamgam na tubig para ma-relax ako guys. Tapos kinakausap nila ako para walang ibang papasok sa isipan ko kasi nag-uusap kami Kasi pagka hindi ako kinakausap, syempre yung mas na pumapasok sa isipan mo yung mga problema mo, kahit pilit mo yung iniiwasan, minsan yung mga bagay hindi naman talaga napakabigat ng problema, parang pinoproblema ko yun guys. Kaya awang-awa ako sa anak ko, umiyak ako kanina sa kanya. Sabi ko, dandahanin mo lang yung kasi very, yung anak ko very, very studious. Lahat ng anak ko, mahilig talaga sila mag-aral. Sabi ko, hindi naman kailangan na may honor lagi, hindi naman kailangan na nandiyan ka lagi sa ranking. Ang mga halaga, good health, yung health mo, isipin mo, kasi tingnan mo ako may sakit. Ayoko kasi guys na balang araw, sana wag naman, palagi ko yung pinag-pray na sana hindi nila makuha yung anxiety ko, kasi din to guys namamana. Palagi ko yung pinag-pray kay Lord na sana hindi mamana ng kung sino man sa apat kong anak, kasi alam ko sobrang hirap, napakahirap guys. May mga emotions ako na hindi ko maintindihan. Minsan feeling ko down na down ako, tapos pag okay na ako, isipin ko wala naman, okay naman ako, ba't ako naman problema. May mga pagkakataon na talaga guys na ganyan, yung parang hindi mo alam kung ano na nangyayari sa'yo. Tapos kanina naisip ko rin, naawa ako sa mga anak ko. Sabi ko, Lord, pagalingin mo naman ako, kasi kahit nga sa mga kinakain, hindi na ako kumakain ng mga gusto kong kainin. Talagang
as possible, iniiwasan ko talaga. Kumakain na lang ako ng isda na may kulay, may sabaw. Yun na lang lagi yung kinakain ko para to stay healthy para sa mga anak ko. Tapos yun na nga, tumataas pa yung BP ko. Sorry guys ha, umiyak na naman ako. Nung nakaraan, nagpa-laboratory ako ito. Okay naman siya, masaya ako. Yung creatinine ko normal, uric acid ko normal, SGPT ko normal. Yung triglycerides ko medyo normal siya. Yung cholesterol ko lang mataas, guys. 289.13. Yung FBS ko normal naman. O ito lang yung cholesterol ko yung medyo mataas. Okay naman siya, guys. Yun lang talaga yung pinoproblema ko, yung anxiety ko. Kasi bigla-bigla siyang dumadating. Naawa ako sa mga anak ko. Lalo-lalo na yung panganay ko kasi yun palagi na lang late yan matulog. 1 o'clock, 12 o'clock. Minsan naabot yan ng 2 a.m. Pag walang pasok, inaabot yan ng 3 a.m. Para matapos niya lang yung mga gagawin niya. Kaya lagi ko yung sinasabihin, excuse me, lagi ko yung sinasabihan na huwag kang magpaka-stress. Hindi kailangan ng honors. Okay lang na walang honors basta maipasa mo. Kasi siguro guys, nasanay na siya kasi yung mga anak ko achiever yan kasi yung pangalawa kong anak din yun ng si Maxine, pharmacy ang kinukuha. Yun din, nag-aaral din yun, grabe din yun mag-aral. Kaso lang natutulog talaga yun pagkapagod siya, tinaantok matutulog yun tapos gigising lang ulit para mag-aral ulit. Si Liam tsaka si Margaret hindi pa masyadong stress kasi syempre high school pa lang silang dalawa. Yung dalawa na kasi nasa college na. So guys, kung sino man dyan ang nanonood na mayroong kagaya sa akin, nagiging bukas lang tayo guys. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot. Mag-seek talaga tayo ng professional help. Huwag tayong mag-self-medication. Magpakatatag tayo, tatagan natin yung ating sarili, kaya natin yan. Ako nga 18 years na akong nagpaglaban, yun nga lang umiiyak ako pero syempre tumatayo pa rin yun. Kung gusto mong umiyak ka para lang makaramdam ka ng mai-relax mo yung sarili mo. Ako yun ang aking yun ang aking kumbaga ang takbuhan ko is iyak. Pagka feeling ko malungkot ako, umiiyak ako. Kasi minsan pag naisip ko yung ganito, nag-iisa ako, minsan nakaramdam ako ng takot. Kailangan ko tatagan na sarili ko kasi nag-aaral yung mga anak ko. Yung asawa ko malayo sa akin. Wala akong magawa, nag-iisa na ako dito. Yung mga magulang ko malayo din sa akin. Kaya kailangan lang natin talaga guys, tatagan ng ating loob kasi kakayanin natin yan. Kakayanin natin yan. Kasi may Panginoon tayo kung nakikita niya talaga ang laman ng puso natin at isipan. Siya lang nakakaalam nun. At ang Panginoon natin, very generous. Very, very merciful. Maawain at mapagbigay ang ating Panginoon guys. At lalong-lalo na mapagpatawad. Kasi bakit? Binigay niya nga yung yung nag-iisang anak niya. Para lang sa atin, para matubos ang ating mga kasalanan. Kaya, pagsikapan natin na maging mabuting tao guys, kasi yung buhay natin dito sa mundo, panandalian lang, sabi nga nila, hiram lang. Lahat tayo hindi pumabato dito. Kaya, kung may mga pangarap pa tayo, nakikita yan ng Panginoon guys, hindi niya yung ipagkait sa atin, basta makikita lang niya ang sincerity sa ating mga puso. Sana guys, nakakatulong din ako sa may mga anxiety kagaya ko. Kahit sa mga ganitong paraan, yung ginagawa ko guys, pagka umatake yung anxiety nyo, i-massage nyo yung mga daliri nyo. Ako naglalagay ako dito ng efficacent oil dito para ma-relax ako. Tapos sa aking kasi pagka umatake yung anxiety ko, pinapawisan yung aking mga daliri ng malamig, yung aking paa, pawis na pawis yan guys, pero sobrang lamig. Tapos nilalagyan ko yun ng efficacent. Tapos mag-relax ka lang. Habang nagre-relax ka, i-relax mo yung mind mo. I-clear mo yung mind mo. Maghanap ka ng makausap mo. Katulad ako ngayon, parang stress ako. Kaya naisipan ko mag-vlog para ma-divert yung aking isip. Kaya natin ko guys. Kaya natin to. May Panginoon tayo. Manalig lang tayo. Basta pray lang ng pray. Yun lang ang ginagawa ko.
kung may mga katanungan kayo guys, inuulit ko, pwede kayong mag-comment sa akin. Nakahanda naman akong sumagot sa inyo. Pero yung the best way para matulungan talaga kayo ng 100% sure, huwag kayong matakot pumunta sa professional guys. Pumunta tayo sa doktor kasi sila lang yung makakatulong talaga sa atin ng nakakasiguro tayo na hindi tayo magpasama. So hanggang dito lang muna ang aking vlog guys. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin, lalong-lalo na sa palaging nanonood. Sa mga, alam ko may mga organic subscriber ako dyan na palaging nanonood sa akin, hindi nagko-comment. Maraming salamat. I-shout out ko lang yung aking Sisi Ruth na laging naandyan para sa akin. Sisi, hindi mo lang alam kung gaano ko na-appreciate yung ginagawa mo para sa akin. Maraming salamat. I love you. I love you, Sisi. Hindi makita sister sa blood, pero siguro parang ano na rin talaga, parang tunay kita na sister kasi yung concern natin sa isa't isa na andyan lagi. Don't worry, nandito na din ako para sa'yo. Hi guys! May pahabol lang pala ako bago ko i-end ang aking vlog. Naalala ko nga pala sa mga taga-Silay, inimbitahan ko kayo na kapag may problema kayo kagaya ko, may anxiety, depression, o ano pang state ng inyong mental health, kailangan pumunta kayo sa City Health natin guys, kasi dito sa Silay mayroon tayong psychiatrist. Napakamahal magpa-check up ng psychiatrist guys. I think pinakamababa yata 1,000. Hindi ko lang alam ha, pero sa experience ko lang, dinig ko nga mahigit pa 1,000 ngayon, mga 1 to 1.5 daw. So good thing na nasa City Health namin dito sa Silay, mayroon kaming psychiatrist, kaso twice a month lang yata siya nagbumibisita dito. So kung sino man ang mga taga-Silay or malapit dito na gusto magpa-check up, i-grab na natin yung opportunity na pangalagaan yung ating mental health, kasi napakahalaga yun guys. Siyempre ang nagdadala sa atin yung ano talaga natin, yung isipan, kaya dapat na rin pangalagaan. Huwag kayong mahiya, pumunta kayo doon sa City Health at saka magtanong-tanong kayo doon, mag-inquire kayo. So, hanggang dito na lang ang aking vlog guys. Sa hindi pa subscribe sa channel ko, please subscribe, hit like, and comment down below. Also guys, pakihit na lang ng notification bell button para maging updated kayo sa susunod ko pang mga uploads. Also guys, don't forget to share. Thank you so much guys. God bless. Bye.